Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Decides to run for the palace seat in 2028. Ang aga. Kala ko ba, Martin, hindi kayo namumuliti ka? O, sunod na, mga... Kumbaga mga kaibigan, nadudulas na sila mismo sa sariling landila mga kaibigan. Congressman, magpahayag na kayo ng suporta kay Martin sa 2028. Yan po ang hindi namumuliti ka, no? Yan po ang hindi po nagsasabi na trabaho lang muna tayo. Pero yung mga tauhan nyo, nagdedeklara na. Na kung siya ay tatakbo, susuportahan ni Manix Dalipe. Antindi niyan, no? Ang lakas ng puwersa niya ni Manix Dalipe. May isang congressman na po. Magbibilang tayo araw-araw niyan. Gabriela Partilis, Representative Arlene Brosas, quips that nobody would stop former President Rodrigo Duterte if he's really serious about going straight to jail. Hindi niya po sinabi na siya ay hindi lalaban para magpakulong. Ang sinabi niya lang, ipinapakulong na siya ni Franz Castro. Actually, kung hindi niyo po nauunawaan, dapat kasi sa mga mahihina umintindi, no? Tatay Digong, sa susunod nga po, pag magjo-joke kayo, lagyan niyo po ng joke kasi hindi po nila maunawaan na joke yun. Joke po yun. Yung sinasabi niya na pinapakulong siya ni Castro, magpakulong na lang siya. Dahil inaapi siya ni Castro. Joke po yun. Actually, pinagtatawanan ni Pangulong Duterte yung isinampan yung kaso. Okay, ito po. Nag-usap na po si President Xi at saka si President Bongbong Marcos Jr., no? At ang ganda naman po ng kanilang pinag-usapan, no? Ang sinasabi po nila yung pong problema natin sa West Philippine Sea. Wala pa naman pong kasagutan kung ito ba ay hindi na masusundan ng kung ano-ano, no? Pero ang tiniyak po ng dalawang leader ng bansa, Pilipinas at China, na sana wag maging makaapekto sa relasyon nila, relasyon natin with China, yung West Philippine Sea. Kung ano man na nangyayari sa West Philippine Sea ay hindi dapat kasama sa pangkalahatang ugnayan ng Pilipinas at China. Tama. O yan. Ayan, no? Agree. Marcos said, he and Xi have agreed that territorial issues in the South China Sea should not be the defining factor of the two countries' relations. Ito po ang sinabi ni Pangulong Marcos, we try to come up with the mechanism to lower the tensions in the South China Sea, and that essentially the message of what we spoke to each other. Okay, para po mabawasan yung tension. Huwag pong isama ang lahat, no, yung kanilang pakikipagrelasyon. Magre-react po yung mga loyalista niyan. Pro-China na ba si PBBM? Yung mga loyalistang galit na galit, hindi po lahat na loyalista. Yung mga loyalist vloggers po, hindi po lahat na loyalist vloggers. Yung mga loyalist vloggers na galit po sa mga Duterte at inaakusahan silang pro-China dahil nakikipag-meeting kay Xi Jinping. Ngayon po kayo magsabi na pro-China po ba si Pangulong Marcos dahil nakikipag-meeting po siya? Parang binalik lang mga kaibigan, ano? Parang binalik lang yung sinasabi nila kay Duterte. Oo. Tapos ngayon yung sabihin kay Bongbong Marcos yan, pro-China siya. Pro-China po ba si Joe Biden dahil nakikipag-meeting siya? Speaking, no?
may side nagkaroon po ng konting side reaction, no, dito po sa dalawang panig nung sabihin po ni Joe Biden matapos po siyang makipag-meeting kay Xi Jinping, ay tinanong po siya ng reporter. Side bet lang po to. Tinanong po siya ng reporter si Joe Biden kung ano masasabi niya. Mali na ba yung sinasabi niya noon na si Xi Jinping ay isang diktador? Ang sabi ni Joe Biden, diktador pa rin daw si Xi Jinping. Pero iba raw kasi yung context ng bansa nila. Iba raw kasi yung pinamumunuan ni Xi Jinping. Okay. Itong ganitong usapin, siyempre magre-react yung China, no? Na talagang hindi ko po alam kung ano pong uri ng diplomatikong relasyon ang gusto na US. Ito lang ito lang po si Joe Biden, no? Baka minsan may mga sinasabi si Joe Biden na parang hindi na po nakaayon. Parang wala na po sa lugar, 'di ba? Na marami na pong pinipicture na nagsasalita siya ng mga walang kahulugan. Katulad po nun. Kami meeting lang nila ni Xi Jinping, akalain mong tawaging diktador. Wala na sa wisyo minsan. Pucha, mahirap po 'yun. 'Di ba? Kaya ka nakikipag-meeting kay Xi Jinping dahil alam na po natin sa ngayon, no? Siguro expose na sa mga politik po na nananawagan na iban lahat ng mga Chinese product. Yung pinakamalaki po nating kaalyado, no, na inaasahan natin na kalaban ng China sa lahat ng aspeto, pinakita po ng US. Yung mga maka-US po diyan, wag na po kayong hindi ko po kayo akusahan bakit kayo maka-US, hindi po. Gayahin po ninyo yung style ng mga taga-US. Iba yung politika sa ekonomiya. Ayun po yun no? Yung pong economic, panatilihin po natin. Yung politika, yung mga tension po ng mga dito po sa teritoryo, nakita ko po nagpapaluan po sa teritoryo yung China at India. As in, paluan yung mga sundalo kasi meron silang land meron silang anong tawag doon, yung pagitan nila lupa no? Nagpapaluan. Pero member sila pareho kung di ako nagkakamali ng BRICS, di ba? Yun po yun Yun yung sinasabi natin na dapat yung mga nasa gobyerno marunong sa diplomasya. Ngayon, back to ulit tayo. Kasi nakita na natin yung ating yung numero 1 nating tagapagtanggol kung sakasakali. Yung inaasahan natin na magtatanggol sa atin laban sa China. Nakita nating bumubuo na magandang relasyon sa China. Maging militarily. Alam niyo po ba kung bakit napilitan na yung US na militarily makipag-alyansa na sa China? Kumbaga, kulang na lang magpirmahan sila na walang digmaang magaganap sa pagitan ng US at China. Pero papunta na sila doon. Kasi masyadong busy na yung US. Busy na yung US sa digmaan sa Ukraine, sa Israel, no? Hindi na po nila kayang magkaroon pa uli ng isang digmaan dito sa Asia sa pagitan ng China. Tandaan nyo, pagitan ng China at Taiwan, hindi po tayo kasama sa usapan. Sa mga nare-realize nyo na akala nyo napaka-importante ng Pilipinas sa mga usapang pang-international. Ang pinag-uusapan pong tension, no? Yung China at Vietnam, China at Taiwan. No, yung kung tayo man sabit lang tayo lagi. Wala po tayong sarili na Okay. Maganda rin po 'yan dahil sinabi po ni Xi Jinping na yung mga warmongers sa atin, magkabilang panig. May mga warmongers po na sa panig po ng mga maka-Duterte kuno at sa panig po ng mga
maka Marcos kuno. Panay mga kuno na lang. Napatunayan po natin na yung dalawang pinaka-importanteng leader sa mundo, gusto po nila na walang maganap na digmaan sa pagitan nila pareho. Wala po kasunduan na may mga ganyan po kasing kasunduan dati. Yung mga hindi sila maglulusoban, wala pong ganun. Pero ang kawawa po dito yung Taiwan. Sa tingin ko lang. Kasi, siyempre, poprotektahan ng US yung interest nila. Kasi kaya naman nagganyan yung Taiwan, di ba? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.